Ang weird dito, syempre maninibago ka kasi nga right hand drive. Saan yung on nito? On. Huh? Good evening mga pards. We are here at Okinawa. Napadpad tayo dito. Ayan o. So pasyal-pasyal tayo ng konti. We will be here for the next 4-5 days. And syempre, kahit bakasyon dito, ay hindi natin makakalimutan na tumingin-tingin ng kotse. Eto, galing dun sa hotel room namin. So we stayed here sa Vessel Hotel Campana. Doon yung kwarto namin sa area na yun. So nakita ko kung anong sasakyan to. Sabi ko, inlit, Toyota pala. Ayan, ang ganda oh. It's a Yaris. Yan, wala sa Pilipinas nito. So hindi siya yung Yaris na 2-door na GR Yaris, but it looks good. Ang liit niya rin tingnan, 4-door nga lang. So yun, syempre, since pwede both nga, we will be covering kung ano mga sasakyan na meron dito sa Okinawa. Same ng ginawa natin before nung nasa Tokyo tayo. So silip-silip lang. So for the next coming days, we will be having a vacation. And sasamantalayin na natin na makatingin-tingin kung ano mga sasakyan na nandito, diba? So yun, iba yung mga sasakyan na nandito. Meron din pagkakapareho katulad ng ganyan sa Grandia. So yan, iba. This is Suzuki Hustler. Wala sa Pilipinas yan, pero ito the best oh. Ganda, ang daming ganito. So yun mga parts, patingin pa lang yun. Lobat na yung GoPro ko at lobat na rin ako. Bukas na lang ulit, magkwentuhan na ulit tayo. Good night. The distance between Manila, Philippines and Okinawa, Japan is about 1,250 kilometers or 777 miles in straight line for air distance. That's roughly 2 hours direct flight if may straight route. Pero since walang direct commercial flight from Manila to Okinawa, usually kailangan ng layover sa Taiwan or Tokyo, Japan. Kaya umaabot ng halos 1 whole day of travel including stopovers. Halos isang buong araw din ng travel bago makarating. Pero worth it, promise. Alam nyo ba, dati, Okinawa wasn't even part of Japan. It was called the Ryukyu Kingdom, isang trading hub between Japan, China, and Southeast Asia. Eventually, naging official part siya ng Japan noong late 1800s. After World War II, halong Japanese at American culture ang naiwan dito. Kaya unique talaga ang vibe ng Okinawa. Para mas ma-imagine nyo, Okinawa's main island is around 1,200 square kilometers. Mas malaki siya kesa Marinduque. Halos kasing laki ng Mindoro Oriental. Pero mas maliit pa rin compared sa Palawan. Pero malaki pa rin yung explore spots. Okinawa is also called the land of longevity. Kasi maraming naninirahan dito na umaabot ng 100 years old and above. Imagine, centenarians everywhere. Sabi nila, dahil sa diet, lifestyle, at syempre, chill island living. May sarili din silang dialect and traditions na different sa mainland Japan. Sa trip natin ito, we visited some popular tourist spots. Nandyan ang Churaumi Aquarium at grabe mga parts. Isa sa pinakamalaking aquariums sa buong mundo. Kasama dito ang fini-feature nila na giant whale shark. Pero baby pa to ah.
nabisita rin natin ang Cape Manzaco para sa picture perfect yung cliff view facing East China Sea. At ang view naman talaga dito, solid. Sobrang breathtaking. Hustler. Wala sa Pilipinas niyan. May camera sa front. So parang jeepney dito. Pero mas maliit pa sa jeepney. Parang ano no, parang jeep. Spacia. Ganda ng Prius oh. What's this? Oh, Honda Forza SI. First time natin makakita ng big bike. Hindi naman siya big bike. Ilang cc kaya yan? Another Yaris. Dami nating Yaris na nakita. Sige, pasyal muna tayo dito sa hindi ko mabasa. Parang elepante daw. Mukha ba elepante? Yeah. Mukha naman. Bumisita rin tayo sa Cave Okinawa. Nag-explore ng limestone cave na parang nasa ibang dimensyon or ibang mundo ka sa loob. At syempre, hindi natin makakalimutan ang food trip. Kasama na dyan ang mga inuman. So mga parts, it's about around 6 na dito sa Okinawa. So actually parang ka na nasa Pilipinas. Well, it's a tropical country. And medyo umulan kanina pero parang ka lang nasa Pilipinas. Hindi naman nag-snow dito. Lapit lang nga sa Pilipinas dito eh. So yan. So pag-observe nga dito sa Okinawa, medyo may pagkakapareho yung mga sakyan sa atin at marami din pagkakaiba. Tulad ng ganyan, maraming wagon, pero karamihan mga minivan. Katulad ng mga ganyan, minivan. Pero ito malupit ito. Ano ba to? Toyota ano to? LC. Ang cute nito. EK wagon. Mitsubishi. Tingnan mo kung gaano kalit. Oh. Fresh seafood, street food, and local Okinawan flavors. Uy, a Venice oh. Wala yung a Venice. Ito the best oh. Yan. Yan. Pwede yan. Pwede. Lit. Yung abibaba, laki naman ito. Ang laki naman ito. Ayan o. Grabe naman ang pagkakapark nito. Walang isang dangkal. And of course, since tropical island nga ito, hindi mawawala ang pagbisita natin sa beach.
Ang isa sa pinakamalapit na beach sa tinuluyan namin, ang Sinaga Beach. Ang ganda ng tubig, sobrang relaxing, walang masyadong tao. Perfect way to end the day. At since kotse at mga motor ang contents ng channel na ito, Okinawa has pretty unique car and motorcycle culture compared to the mainland Japan dahil island life siya and may strong influence both Japanese and American lifestyle. Here's a rundown, Japanese at American lifestyles. Okinawa is actually known for its American car influence kasi nga nandito station ang US military bases since World War II. Kaya ang daming makikita na American muscle cars, SUVs, and even left-hand drive vehicles na bihira sa mainland Japan. Pero syempre, present pa rin ang Japanese favorites, mga K-cars, yung mga K-vans or mga minivans, or small boxy cars na perfect for the island narrow streets and short distance drives. Hindi siya that so open. Open. Ano? Photo. Liit. Car meets and night cruising are also a thing here. Parang mix ng JDM style and American lowrider vibes. Sa motorcycle culture naman in Okinawa, dahil island siya, motorcycles are super popular. You'll see a lot of scooters kasi practical for everyday travel. But beyond that, may strong bike enthusiast community rin. May mga naka-classic bikes like the Yamaha SR400 or any Honda Classics. Meron din tayong makikita dito mga Kawasaki and of course, Suzuki motorcycles. At meron din mga naka-sports bikes. Ang cool pa, Okinawa has its own flavor of Osuzuku style custom bikes. Sobrang flashy at malakas ang presence. For leisure, maraming riders na nagko-cruise along the coastal roads lalo sa Chatan area na kung saan tayo tumuloy and heading to Cape Manzamo. Perfect talaga for motorcycle rides with ocean views. Unlike Tokyo or Osaka na sobrang urban vibe, in Okinawa, it's more chill, island cruising style. You'll feel the mix of American hot rod culture and Japanese JDM cars, bike culture, blending together. So whether mahilig ka sa kotse or motor, Okinawa is definitely a place to experience unique car and bike scene that you won't even see anywhere else in Japan. So next time na makabisita kayo ng Okinawa, don't just explore the beaches. Check out the local rides too. Kasi dito, car and motorcycle culture is part of the island's soul. Good morning mga pards. Believe it or not, ito yung first time kong lumabas ng ganito kaaga. So this is our last day dito sa Okinawa. Yan, cute. Nalakad-lakad tayo ng konti at hahabulin natin yung oras dahil samantali naman natin makapag-ikot-ikot. Ilang araw tayong or ilang gabi tayong inom. Ayos dito. Ilang gabi tayong inom, puro kain. Thank you Lord. And hindi tayo nagkaroon ng chance na makapag pasyal. Yan, dyan tayo nakastay kagabi. And then this is the Baywalk. Yan o, dami tumatambay. Linis. Linis. So and so nandito tayo ngayon sa Chatan, isang lugar dito sa Okinawa. It's called Chatan. At isa nga sa hilig natin pag nag-iikot-ikot tayo, tahimik, diba? Yung date ng maaga.
Aga nila mag-date. Bibilisan natin ng konti dahil 6:17 flight na natin mamaya. At kailangan natin makabalik ng hotel by before 7. So pasyal tayo ng konti. Lakad. Exercise na rin. Dahil ilang araw at ilang gabi tayong kain at inom. Doon tayo dati nagstay sa hotel na yun, no? Lumipat lang tayo sa kabila. So ito ngayon Chatan. At ito yung kanilang baywalk. Low tide. So isa sa hilig natin pag nag-iikot-ikot tayo sa mga or sa ibang lugar is i-check out or tingnan yung mga sasakyan at motorsiklo nila dito. Syempre yun ang channel natin eh. Pwede both, di ba? Kotse o motor. So may mga nakita na ako, may ibang mga sasakyan dito na wala sa Pilipinas na I think bibenta or magiging marketable sa Pilipinas. Pero ang destination natin ngayon is may nakita akong dealership ng motor malapit lang dito, 15-minute walk. At papasyalan na rin natin yung kung ano man makita dito, like yung dagat na yan. Yan, linis oh. Kahapon may pinuntahan kaming lugar dito, 20 minutes away. Ang linis na dagat, tas walang masyadong tao. So katulad ng ganito, ayan oh, ang linis. Halos wala kang makikitang mga basura talaga dito. Yan dagat, daming tumatambay dyan. Again, first time nga natin ngayon makalabas ang ganito aga. Ngayon lang. See, may mga naglalakad-lakad na rin. Pero imagine 6:17 na, yung araw halos wala pa, pero maliwanag na. Ayan, pa sunrise na rin. Yeah. Explore na natin, samantalin na natin. Although alam natin na babalik pa naman tayo dito, pero samantalin na natin ngayon dahil balik trabaho na naman tayo sa mga susunod na araw. Yung sipag oh. Puro paalak ang katawan ko eh. Puro pa alcohol na sa sistema ko. Wala pa tayo masyadong nakikitang sasakyan ngayon, pero after this baywalk dun tayo dadaan sa kabila. Sa main road naman tayo. Pero gusto ko lang din kasi makita to dahil di pa ako dito nakapunta. Dati natin yung buhangin. Yung buhangin niya medyo, yeah, it's white sand, pero hindi siya ganun kapino. Parang regular sand lang siya, pero it's white. So okay na din. Okay na din. Cheers natin. Baka maiwan tayo ng aeroplano. Stadium. Pussycat. Pussycat. Yung mga uso dito, mga vending machines. Imagine mo si kuya, sipag oh. Naka-van lang. Pero mga nasa ano na yun, 50, 55 years old, or maybe 60 na nga. Pero sipag no. May naamoy akong kambing. Ayan pala, ang galing ng kulungan no. Nasa tabi ng park. Ayan siya, nag-chill lang dun. Surprisingly, walang amoy. To the point na mabango pa din. May grass, I would say. Yan, mabango, syempre tayo yan.
So this is a oval. Ayan. Park. Sige. Hanapin natin yung daan natin. Highways, marami sa ating ganyan. Pang deliver dito ng soft drinks. Ganda dito ang puno. Impressive talaga din siyempre yung Japan, kahit may mga history ng gera, pero somehow impressive ang kanilang systems and culture na rin. Lilipad na tayo mamaya. You know, dagat, linis ng river. Cute na mga bahay dito. So, bilis. So hilig nga natin pag pupunta sa ibang lugar or sa ibang bansa. Nice car, Georgia. Is tingnan kung ano mga sasakyan na meron sila dito na wala sa atin, at makita yung car culture and motorcycle culture nila dito. Ayan, sumisilip ng araw. Time to go back. Pabalik na tayo. So ito yung car dealerships nila dito, mga second hand used cars. Ayan o, BC used cars. So, oh, that's a nice Subaru. Ayan o, double RX na naka ano, side skirt. Okay yan, kailangan natin yan. Paaliitan ng sasakyan dito, check it out. Itong Toyota na to, ayan o, side by side. Ang liit. This is an electric, yeah, an electric C-Pod. Call it C-Pod. Toyota yan ha, hindi yan basta-basta. Wow. Okay, lakad ulit. Nice bike. Ito ibang logo to. Ano kasing logo yan? Toyota pa rin yan, pero you know, pucha, naka wide body na miyata, or naka wide body na MX-5. Hanap na motor yun. It's nice bikes. Wow. Kando Honda, Suzuki. Yun, Kawasaki yun. Classic. Wow. Diba? Astig. Ha. So it's a Sunday morning, at napansin ko, compared sa mga nakaraang araw, ngayon may mga nakikita na ako nagmumotor. Mga riders actually, hindi yung commuters. Maybe it's because Sunday is a riding day din dito, same sa atin sa Pilipinas. Ayan, marami nagmumotor oh. Kanina hindi lang na record, pero ang dami naka big bikes din kanina. Ito, scooters. Mukhang mamimingwit sila. May mga motor pa dun. At malapit tayo sa final destination natin para sa episode na to. Talagang binalikan ko kahit lakarin na lang itong Honda outlet na to. So dito sa Japan, sa atin ang tawag is Goldwing, sa kanila Honda Dream. One Dream. Yan, may rider na naman oh. So this is a Honda Dream store dito sa Chatan, Okinawa. At ang mga motorsiklo nilang nandito is yun, familiar sa atin yun, Rebel 1100, may XADV. Yan ang wala sa atin, CB400.
or Super 4. Meron din sa kanila dito. Ayan, ang ganda oh. Pero yan, kailangan natin bumalik. So that's it for today mga pards. Sana nagustuhan nyo ang video natin today. At lagi natin tatandaan, hindi mo sa kotse o sa motor, bakit ka pa pipili? Hard work pays off. Pwede mo. At bilisan na natin. Malilate na tayo. Ay, ganda ng magso.